always have to manage our feelings whenever we want to become a monster. Well, ako talaga minsan hindi ko talaga kaya. Welcome to another episode of Feelings Explained. Gian, how are you for this 102 episode? Mm. Wow, Pat. I feel energized and ecstatic. Yes. Yes. I'm so excited. Oh, kasi we took a few days off. Yes, because there's some things we had to prioritize, Yes. our health, our work. And of course, ang isa pang kailangang i-prioritize ng ating feelers, whether they're new or old feelers, the most loyal feelers of all time, is to hollow is to follow us on our social media channels and platforms lahat. So we are on Facebook, Twitter, Instagram at TikTok. Hopefully nandiyan na kami by the time that you're listening to this episode. And ang pinaka priority talaga right now is to click on that follow button sa Spotify so that you will be notified for when we drop new episodes. And if you want at mahal na mahal nyo kami, iparamdam nyo sa paraan ng pagbibigay ng limang, ano tawag doon? Stars. Ano ba yung tawag ng between? Yes, stars. Yes. Please rate our show. Again, we are Feelings Explained, the podcast on all social media channels. Ayan. So, Pat, let's begin. What is your small win or shit of the week? I have a shit of the week. So, ang shit of the week ko is, you know that feeling when you failed? Tapos, parang ang laki nung guilt sa'yo. So, you want to make up for it. So, ako kasi yung type ng person na para ma-make up ko yung mistake, kailangan bilisan ko para makabawi ako agad. Parang as soon as possible. So ngayon, ang nangyayari sa akin, parang lahat na lang ng nahahawakan ko, para akong si Midas, pero except I turn things to shit when I touch them. So, ngayon yung feeling ko, yung kailangan kong i-makeup is nagpa-pile up. And then, so dahil nga feeling shitty na ako and parang, alam mo yun, embarrassed ka kasi ganun yung nararamdaman mo sa work, ganun yung nararamdaman mo sa mga bagay-bagay, hindi mo maganda yung pakiramdam mo. And then I saw this thing sa laptop ng office mate ko kanina, and it says basically na ah wag kang matakot sa mga bagay na katatakutan mo pa lang, gets ba? Parang it useless kung matatakot ka sa mga bagay na iisipin mo na, shit, nakakatakot 'to. Kasi basically natalo ka na. So yon. Ngayon bago ko na siyang mantra, pero still I feel shitty na gano'n yung umabot ako sa gano'ng level. Pero yon, siguro divine intervention na rin. Ikaw, G? Ako naman, I have a hindi ko makategorize feeling. Wow. Sorry. Siguro let's consider it a win. Kasi ako, recently ko lang 'tong parang naramdaman ulit. Kasi I've been going to the office. So, usually either twice, sometimes once, sometimes twice a week. Kasi hybrid setup ako. Siguro ang win there is na-appreciate ko na may gano'ng flexibility. Pero may shit part din na parang hindi ko rin gets bakit kailangan pa nating bumalik. I mean, my office is really parang isn't that far from my place. Pero parang minsan unnecessary preparation lang, ganyan. Pero it's a good ano din kasi, parang iba din naman 'pag naiiba yung environment. Kasi Yeah. usually kunwari 'pag nabo-bore ako, nung fully remote work ako, nabo-bore talaga ako, so I go to coffee shops, ganyan. So, gano'n din. So, parang minsan iniisip ko na lang, okey, isipin ko na lang coffee shop yung office, pero hindi talaga. And it's good din to connect. Pero sa totoo lang, ang pinaka siguro hindi ako nasanay na dahil nga nasanay na ako sa remote work. Yung, the synergy with your office Oh, mates, yeah. ang hirap to bring it back. I mean, I don't know who Office Gian is anymore. Parang kinikilala ko na naman siya. Dami kong Oh. arte, small win ko pa lang 'to, guys. Pero yun, nandun ako sa feeling na gano'n. Kaya hindi ko alam kung win ba 'to or shit siya. But, I mean, basically the win is I have the flexibility to either work from home or from the office at hindi naman kalayuan.
pero may gano'n, may uneasiness na parang, but yeah, for now, hanggang dun lang muna. We can create an episode on this for Oh, sure. So, yes. This show is brought to you by Pat and Gian's Blood, Sweat, and Tears. ito na, puntahan natin ang topic, which is, this episode, ang gusto ko kasing pag-usapan, so sinabi ko to kay Pat, I wanted to talk about timing. Hindi ko alam ba, charing, hindi. Alam ko talaga. 'Cause parang for me, nakaka-amaze minsan yung mga pag-fall into place nung mga bagay sa buhay natin, 'di ba? And ako, I actually consider myself as someone na I have to wait for the perfect time to go and start something. Whether it's a new project, it's quitting a job, it's something, basta lagi kong may iniintay na oras. So, Pat, ikaw ba, are you the type of person who would wait or do you believe that you have to wait for the perfect time, quote unquote, para magsimula ulit? Or para may gawin, ganon? Okay, so here's the thing. Ang hirap sagutin nung question mo kasi when ako napansin ko lang, as a 28-year-old girl na recently promoted to being 28, so you recently promoted, ang hirap sa akin ng timing kasi hindi ko alam kung dapat ba akong magstay or dapat ba akong umalis. Like, worth it ba siya? Worth it bang antayin siya? Like, let's say, before, um, back in 2019, I had plans on leaving my company ng 2021. That was originally my plan. Like, at 2021, I leave. Kung natuloy yun, at same din ang progression, sabihin natin walang nangyaring COVID, pero ganun pa rin yung ganda ng pasok sa career ko. Tapos napuno na talaga ako na parang, wala, ayoko na talaga. Girl, magsisisi ako kasi yung timing ko pumasok ng 2020 eh. Gets ba? So after like 3 years, it was my time. My time was starting. So, ang hirap niya kasi hindi mo alam kung kailan ba ako bibitaw. Hindi ko din alam kung dapat ba na antayin ko siya. Kasi ang thing about timing for Girl! me ay pag alam ko na pag binitawan ko tong something na 'to, alam ko tsaka darating yung magandang thing. So, it then comes the push and pull of, so when do I leave? When will you know when parang kailan mo sasabihin or kailan mo ma-realize na, "Oh, I have to bite the bullet," or I have to leave. Fuck timing, alam mo yon? Kailan ko sasabihin yon? Ang ganda ng sinabi mo, ang 'Di conflicting nga. ba? Gets ko yung sinasabi mo kaya ang hirap sagutin ng tanong kasi parang I think kasi I don't know paano ba sabihin yung life rewards people who wait, I Oh, feel yeah. like. Siguro, 'di ba sa ibang, instances parang nire-reward yung mga taong marunong maghintay. Saan nanggaling yun? Pero feeling ko gano'n. So, I think in some cases gano'n, pero parang, ah ang hirap nga iposisyon ng sarili basically. Nawala, hindi ko na rin tuloy alam yung sagot ko. Ano Hindi, ba pero 'yan? hindi kasi ikaw yung type na tao kasi na naniniwala ka sa timing, eh, 'di ba? So wait lang, let me clear, hindi ka gaano naniniwala sa timing? Naniniwala ako pero ang problema Parang ko, okay, hindi ko alam kung bibitaw ba ako, kailan kung yung kailan tama? ako bibitaw o Oo, kailan ako magse-stay, mm. Gets, oo, 'di ba? gets. Ang hirap So, go, go. are you also like that? Kasi yung layer na sinabi mo, sa work yon sa pag either stay sa job or pag-leave ng job. Sa relationships, gano'n ka din? Hindi mo din alam kung kailan mo bibitawan yung Ay girl, taong hindi kasi epal, char. mabilis ako ma-bore, which is a flaw, a really Okay, bad flaw. Ah, okay. ang ano naman Yeah, it's sigurado ako but tina-timingan ko kung kailan ako makikipag-break. Tina-timingan ko din kung kailan akong papaalam sa magulang ko. 'Yan, ay, oo naman. Kailangan mo maging strategic dun, yes. mare. It's a Mm, strategic timing, gets. pero Yeah. when it comes to like actual relationships, when I want to start,
No, I don't believe in timing. Kasi kung timing lang 10 taon na akong single, tangina ano nangyari? Lord, kailan yung timing ko? Ano, 15 years pa? Oo nga, kailan nga? Oo, so totoo 'yan. Actually, 'yan yung isa sa mga siguro tanong din sa utak ko ever since na parang hindi naman sa nagmamadali ako, hindi ko siya yun talaga, relationship or like being in a romantic relationship was really never a big priority for me. It was always, number one would be career, and then my health, and then myself. Gano'n siya, umiikot siya do'n. And, creating wealth, wow. Yeah. Oh my God, that's so good. Me, myself, and wealth. Boom, gano'n. And before parang iniisip ko na, baka selfish lang talaga ako. Pero, yun nga, parang ako naman, when it comes to, parang finding that person, yung timing, for me, naniniwala ako sa kanya. Parang, gusto ko na lang magtiwala sa kanya na dadating siya sa tamang Yeah. oras. Kasi na-experience ko din yun na parang may dumadating sa buhay ko na saktong-saktong-sakto ang mga pota. Oh, yeah. Meron din naman oo, na parang ang galing kasi dumating sila at the exact moment na I was also ready for them. 'Cause I'm usually not ready. I always ako yung yung parang iintayin ko muna bago ako maging ready tsaka ganyan-ganyan. Lagi akong nasa waiting area. Alam mo yun, parang, "Sis, 'di ba nga may quote na you'll never be ready if you wait Yeah. till you're ready." Something like Yeah. that. Na alam mo nung tumatak sa utak ko yun, dun ko na-realize na parang, oo nga 'no, parang I'm the one responsible for whatever's gonna happen to me. So, I cannot just leave it to whatever or whoever. Pero sa larangan ng parang tao or what, kunwari may dadating na person, mas ako sa timing, parang hinahayaan ko na lang kasi ayoko ng mga forced connections, ayokong ipilit kung ayaw. Though dati nagpilit ako. I was trying to make things work Yeah. when it wasn't anymore. Yun yung parang bibitawan ko na ba 'to or what? Girl, di naman ako nakabitaw agad talaga. Pero in God's perfect time talaga, I was able to do Ay, it. And taray. it's my greatest honor and privilege to get out of that shit. Yes. Alam mo yun? Pero alam mo Yun. sis, natuwa ako dun sa sinabi mo na, ano yun, yung ikaw kasi 'di ba yung sabi mo kanina na parang ikaw yung type na nasa waiting area ka, yung gano'n. Sige, sige kung ano, mag-aantay ako dito. Pero kasi 'di ba, as a Oo. proactive person when it comes to work, medyo salungat siya when it comes to relationships. Ang tanong ko sa'yo, dahil nasabi mo nga kanina na etong taong 'to dumating siya at the perfect time. Meron ka bang isang person na dumating sa buhay mo na at your lowest point, nagulat ka na this person came into your life? Hindi siya etong taong 'to hindi mo siya either bumalik siya sa buhay mo or dumating siya sa buhay mo at your lowest point or kahit hindi When super was lowest, basta at a low okay. point. Does it given kasi 'pag friends, 'di ba? Well, kasi okey lang Given kahit na yun, kung given yung friend, pero kung wala talagang jowa, wala ding ano, or di friend na Okay, lang. gets. Hindi. Siguro hindi. Exclude natin yung friend kasi given yun talagang constant naman silang nandyan. Kumbaga, at my lowest, at my highest, 'di ba, nandyan sila. Siguro ano siya, hindi lang isang tao, parang iba't ibang tao na dumating para ko silang mga naging sandata or anchor. Para ko silang mga naging anchor na, wow, hindi ko in-expect na sa kanila ko makukuha yung happiness. Alam mo yun, parang the most unexpected people was able to show up for me sa time na hindi din ako okay. Parang naging part sila ng healing. Naging part sila pare, char. Oo, talaga na parang, grabe naman 'to Lord. Parang I didn't even ask for anyone. Parang wala naman kunwari 'di ba, in the absence of the person na nawala at nasa lowest Yeah, ka, you'd want someone to replace that sometimes, 'di ba? I yeah, mean, natural yeah, lang 'yun na gustuhin 'yun.
ako wala akong hiniling na gano'n. Ang gusto ko mapag-isa, ang gusto ko ng kapayapaan, gano'n. Pero binigyan ako ni Lord ng, wow, not 1, not 2, not 3, not like, Isang barangay ang a pleth binigay. a a plethora of people Wow! who were na parang ano, na hindi ko din ano siya hindi siya yung proactively na hinanap ko sila. At ito yung mga ano 'to, ano, iba-iba 'to, iba't ibang klase ng tao. Mga either friend ko na noon na taon ko na hindi nakilala or mga legit strangers who was able Oh, wow. to uplift me talaga. Alam mo kung sino isa? Ako. Char. Ah, Ay, given talaga ka ba? na mare, lagi ka naman nandiyan, eh. Hindi, pero hindi ko yung tinutukoy ko. You know Den, Oh, 'di yeah. ba? Den. Our guest 'Di Den, ba? yes. Yes, Denergy episode 65 ata siya or 59. Basta balikan niyo guys. She's one of the best plus ones ever. Si Den, dumating din siya sa time na parang alam ni Lord na kailangan ko siya. Tas stranger lang siya as in online persona siya, tas parang naging friends na kami, ganyan. Yun, isa siya sa mga tao talaga na parang grabe biyaya 'to ni Lord, binigay 'to ni universe, Yeah. parang gano'n. At madami pa Pat, as in, siyempre di ko sila puwedeng sabihin kung sino sila pero, Yeah. alam mo Yeah. na yun. Eto G, when it comes to timing, do you follow your intuition? Kasi may mga ibang tao na hindi nila alam na, ay shit, ano ba 'to? Ito na ba yung timing? Paano ko malalaman na ito na yung time? Do you Oo. follow your Mad mo intuition? I think 90% of the time, yes, intuition talaga. Tapos 'pag lost na ako, intuition na lang talaga ako nagre-rely. Kasi mas alam ano, parang sasabihin din ng body mo 'pag sobrang hindi ka na mapakali, 'pag kunwari wala ka ng matakbuhan sa utak mo, 'di ba, kasi iisipin mo, overthink mo. Intuition na lang yung magle-lead sa'yo, where you should be or kung ano yung magiging desisyon. So, 'pag talagang ako, like for Yeah. example, leaving a job, alam mo 'yan, Oo. Pat, ang dami ko ng iniwanan, 'di ba? Ang dami ko ng binitawan na trabaho na parang, pak, hindi na. 'Pag talagang na ano na siya, na-formulate na siya sa utak ko na, hindi na 'to, it's not working na Yeah. talaga. Hindi na ako naghahanap pa ng hindi ko na hinahanapan ng butas 'yon. Parang I'm gonna stick to that decision and then para maging safe ako dun sa decision na 'yon, I'm gonna ano, parang ilalatag ko naman yung mga steps moving forward, hindi pabalik. Kasi 'pag inisip ko yung pabalik kasi like nung sinasabi mo na, what if timing ko after 3 years dumating, kunwari gano'n, 'di ba? Yung parang hindi mo alam kung Yeah. kailan. Wala, parang ini-ekis ko na sila kasi kailangan ko na ng desisyon Oh, ngayon. So, gets, kailangan gets. mag-stick na ako dito kasi magiging yun nga, yung push and pull talaga mahirap yun. Kaya yes, intuition talaga. Intuition, Ma no? yeah, yun. Siguro feelers, para sa mga taong hindi sanay makinig sa intuition nila, you always have to notice if you play a guessing game, kung yung una mong hula tama, una mong hula mali, dun ako unang nakinig sa intuition ko, up until now minsan di ako nakikinig. Pero I think that's a good exercise for me, ha. You start by guessing games, you start by looking kung sino sa mga kaibigan niyo mo nagsisinungaling, kung sino. Gano'n? Oo, As in nagpa-practice ka ng ibang yeah. scenario, O kaya minsan gano'n? kunyari, Oh. parang itong taong 'to parang feeling ko nagsisinungaling. I have a feeling na nagsisinungaling 'tong taong 'to. Tapos hindi ko naman I try to catch them, kasi kahit sino man ang tao ayaw nila na i-feel naka-cornered sila. Pero kung close kayo puwede mong biruin na, gago ano naman talaga yan, eme-eme ka diyan." Tapos minsan mahuhuli mo kasi magbibigay sila ng tell, there's a tell. Mm. Dun ko Yes. dun ko minsan nahuhuli yung intuition, dun ko minsan nafa-fine tune kung papaano. So yan feelers, I think that's a good help. Was there a time that you felt like you missed your timing? Yeah, I mean, I think I convinced myself that I missed the timing. Yung una kong example would be, akala ko na-miss ko yung timing ko dun sa person that I thought that I will be with. Kasi nagkasalungat kami ng timing. Parang
hindi ko alam na parang hindi kami magkasabay ng pacing. Iba, iba talaga, Yeah. So, parang in my head nung nangyayari yung parang commotion, hindi naman gulo or what, but yung confusion na nangyayari, parang I was ready and then yung person hindi na or whatever. So, medyo weird. Parang akala ko talaga, I really thought, oh my God, my timing wasn't right. Pinaniwalaan ko yun for quite some Yeah. time, pero hindi naman sobrang tagal. Kasi, with the help of, the people who were, who enabled me na parang talagang sumuport, nakuha ko din at natutunan ko din yon na parang, you know what? When it's for you, you won't miss it. 'Di ba yung sinasabi ni Ate Oh, Opa? yeah. Nothing nothing that's supposed to be or meant for you, whether it's a thing, it's an occasion, it's a whatever, you won't ever miss it kasi para sa yun. So, feeling ko na ano ako doon. Ayun pa, alam mo yung feeling na nabudol ko yung sarili ko into thinking that I thought I lost my timing because parang, shit, ito na yun tas hindi na naman, Yeah. ganon. So, feeling ko, ganon yung nangyayari sa mga relationship in Emirates. But, another example would be, yung feeling ko I'm so wrapped up in this corporate life now. I mean, I'm not in a very corporate setting now kasi nasa ibang in ano ba? Iba na yung line of work ko. Pero feeling ko if I had pursued, what we've been talking Your about the past passions. Yeah. episodes, yung actual passion, yung parang yung gigil ko nun to pursue art or performing, feeling ko yun, na masakit. Ang sakit isipin talaga na you feel like you missed your chance. Pero I know the world will tell you or people around you will tell you na hindi, you can always start naman or you can still do it, 'di ba? Yeah. At what age, at whatever. Pero may ganung parang ano talaga, may kurot, 'di ba? Yeah. May kurot in your heart na, feeling ko if I did this, it would have been a different story. But yeah, ganun. Ano yung sa'yo? Ako sa'kin, feeling ko na-miss ko yung timing ko was same with my passions. Like, I felt Mm. na when I when I said, "I'm sorry, hindi ko na kaya kunin 'tong project na 'to." Like, completely putting up that boundary na hindi ko na siya kayang i-take. At yung mga nagtatanong sa'kin na, "Oh, baka gusto mo." At dahil nga loaded ako sa work, I felt like at that time ay parang sayang, parang sana kinontinue ko. So ngayon minsan iniisip ko na kaya ko pa ba if I miss that train already? Kung may dumating bang isa pang train or 'pag nilakad ko ba papunta doon sa destination na yun, kakayanin ko ba? Kakayanin ko ba yung panibagong rejections, kakayanin ko ba yung panibagong challenges at my age? Kasi yun yung thing na hindi palaging name-mention when it comes to timing, eh. Kasi success story 'pag kunyari bata ka Oo, or mas matanda ka na, like way past your prime. Like kunyari correct, sinasabi like yung kwento kay Ke Kwan or yung kay correct. Michelle Yeoh, 'di ba? Hmm, Yung feeling na at that age na sinabi na you way past your prime or at the age of 60 you reach this or you achieve this, yun minsan yung thing na hindi na nadi-discuss yung age. Kasi people will still judge you regardless of that age. Kahit bata ka, 'di ba parang sabi nga ni Taylor Swift, ano yun, Gian? ano yun yung fuck! I lost that quote. It's on my Facebook. Wait, sige, go. It's from Cardigans, song niya na Cardigans. Yes, cardigan. Ito Yeah, na, ito na, ito na, ito na. Wait lang. Oh my God, Taylor. When you are young, they assume you know nothing. exactly. Ulul. Oh, 'di ba? Kalokohan po So, yon. that's a Kalokohan. perfect thing for timing, eh. Sa age natin, we're in that middle ground na to some people, we are older na you know something na, eh. I mean, sorry. Tama. Sa older generation, masyado ka ng matanda. Pero on the other hand, sasabihin din sa'yo ng ibang generation, masyado ka pang bata. Ang hirap Yeah. lumugar. Oo. Kaya nga, alam ko na yung sagot eh. Alam kong hindi mo hinihingi yung sagot right Game. now.
Pero alam mo yung formulate ko na siya na alam ko na tayo lang naman ang naghihinto sa mga gusto nating gawin. Yeah. Yung parang we can stop asking. I mean, I know that in life, 'di ba, we ask so many questions, pero minsan parang kailangan wag na lang nating i-doubt na kung pangarap ko yun pakinyo, 'di ba? Exactly. Or parang di gawin ko na lang. Yun talaga yung courage, yung liquid courage, girl. I'm just and we can't fucking wait for it. Oh, ito na naman ako sa mga ano ko dito sa hanash Sis ko. ko, sorry, iba ata ang liquid Go. courage. Ay, ano ba yun? Alam ko yung liquid courage. Oo, Di- alam ko yun. Or baka mali yung alam ko, sorry. Pwede natin Ano na naman i-edit. to? Baka Yung ito na naman yung yung alam ko yung liquid ano ko, courage, yung pag nakainom ka. Oo nga, Okay, oo so nga. tama ako, parehas tayo, okay. Tama na. Yes, Yeah. yes. Pero hindi, not per se, not Not literally. Okay, gets. But, you know, that courage na parang, yun, di ba? I mean, usapang lasing, which is our next episode. Na, di ba? Yung Yeah. parang, kahit carefree ka kasi wala kang pakialam sa sinasabi nila, gusto mo lang gawin yung Gagawin mo. Yeah, Parang I get that. The brazen Yeah. attitude and whatever Alam mo, it is. Pat, Oh, may bigla akong na-realize. Alam mo yung feeling ng mga artista? Alam ko hindi tayo artista, malayo po tayo doon. Yung mga artista na, layo po natin talaga doon, my God. Ano ba? Star Magic, shut up. Charing. pero Hindi wait nyo lang. kami ni-invite sa Alam mo, prom nyo. oo. Wait, yung, di ba yung, na-feel ko lang na parang pare-pareho pala din talaga tayo ng, I think, pinagdadaanan. Iba-iba lang talaga yung storya. Pero, di ba sa mga artista yung kunwari, nagsimula sila as child star, kunwari. Tapos, ganyan, yung trajectory ng career nila, pataas na pataas, emerald. Tapos yung feeling na wala ka nang makuhang role. Or nahihirap ka nang makakuha Or ng you're role being kasi of your typecasted. age, Yeah. you're typecasted, 'di ba? Parang ganon, feeling ko ginagawa natin yung sa sarili natin na wala naman tayo doon. Alam mo yung feeling na ganon, Sis. na wala na nobody's casting me na po kasi ganon. Alam mo, ang naano ko dyan, ang mental image ko naman dyan, alam mo yung thing with elephants? Do you know this? No, I don't think so. Elephants, ang ginagawa sa kanila ng mga sa circus is pagbibi pa sila, tinatay sila sa mga mabibigat na chains yung paa nila. So as they grow older, yung chain na yon nagla-lighten na hanggang string na lang. Na literal, pag naglakad sila, kaya nilang tanggalin. But since were conditioned on na iniisip nila yung, na nakatali doon sa paa nila, ay mabigat, hindi nila kayang umalis. Kumawala. Feeling ko, ganun yung words na sinasabi mo. Yun yung analogy. Yung analogy ko. Oo. Yeah. Gets. May God, sis. My Pero God, timing is fucking really timing. amazing when you have it. Like when you have it down to a T. Oh, yes. Amazing. Ang sarap sa feeling. Totoo yan. Ito, sorry, kailangan ko lang sabihin din. Naalala ko lang si Den, nami-miss ko na kasi siya. Kasi parang hindi siya, sa social media ngayon. Hindi siya maingay ngayon sa social media. Well, naalala ko kasi, and I know I shared this with you na, pero privately, sinabi niya sa akin na, nung nasa, ako, when my heart was filled with despair. Wow! When I was in pain. I remember her telling me na everything that's happening, like the good, the bad, the ugly, the ugliest, is in alignment. May ganun siya sinasabi. Tapos parang, lagi niya sa akin sinasabi na parang, di ba yung trust the process shit? Parang ganun din siya yung, with timing, parang kailangan magtiwala ka na it's on your side. So that it will be on your side. Feeling ko yun yung nag-take away. Pero parang yun yung tinuturo ng timing sa akin. For me sa mga personal experiences ko na, okay, sige, kung pangit ngayon, hindi naman pangit din bukas eh. Hindi naman pangit sa Gets. isang araw. Pwedeng ngayon lang to. So, sige na, let's fucking swallow our pride. Let's take this pain. Sige, push. Pero hindi naman to permanent. Parang ganun. Pero, tangina ng timing, Ang ganda Mare. na sinabi mo, Tangina sis. talaga. Ay, talaga. Oh, thank you. Oh my Ganda. gosh. I'm honored. Yeah. Yun. Ito, Pat. May question ako. Game. Meron bang, ikaw na, kasi ang tanong mo sa akin kanina was,
timing that you felt like nag-pass na, hindi mo na nasakyan ang train, meron bang timing naman na isa sigurong significant moment or highlight in your life na talagang binigay sa'yo yung timing? Yung pinaka na-surprise ka? Ay, oo. Meron. Hmm. Career-wise, one, kung ano yung trajectory na sinasakyan ko ngayon. Hmm. So, yun. Winner ka That dyan. timing on 2020. Like, I Wait, can do you foresee it. feel Pagpasok nung Okay. client na yon, nafo-foresee ko na, eto magiging future ko, alam ko na. Alam ko na yung amoy nitong lahat ng mga accounts na 'to, alam ko na yung amoy niyan, paakyat lang yan. So, I was so excited. I was so excited. Um, kaya kaya ako ngayon, ayoko din umalis sa company ko kasi I want to enjoy what I have. Ang pangit naman kung Hmm. after, 'di ba, biglang give up na lang bigla. Toy, hindi tayo pinalaki ni Tina as a quitter, alam mo 'yun? Hindi tayo Correct, pinalaki ni oo. Tina ng ganyan. Go. Question, on that note, do you really think it was timing or was it your hard work? I think it was both. Kasi, okay, so the Okay. thing with advertising feelers, especially to OOH and agencies, bilog ang mundo. So, Bilog, bilog bilog ang na bilog, mundo. So, kung ikaw yung nasa baba before, at some point in your work life, aakyat ka. And the trajectory at 2020 was, at first it was paakyat na kami biglang bonk. Tapos, and then it started slowly going up. Alam mo yung feeling mo na nasa roller coaster ka. Tapos ang tagal nung paakyat. Ganon yung feeling ko nung 2020. Kasi nung the last years before that, puro downcasted eh. And I'm not saying na I was lacking off. I feel like hindi. Doon sa pinagdaanan ko, I feel like binigay ko naman talaga yung best ko. It just so happened na our cards were shit. Yun lang yun. And we tried our best. We tried our best with what we had. Pero ngayon lang kasi, nung pagdating ng 2020, hard work, yes. Meron talaga yun, definitely. Pero yung timing talaga nung lahat, na tipong kahit ako mismo gusto ko nang bumitaw. As in, biglang, die, eto na. Ibinigay. Ibinigay talaga. At hindi nagtira. Dinamihan pa nga. Yun. Yun talaga, At sis. yun ang masarap marinig sa sales, 'di Yun ang, ba? hindi, pero Yun not just sales, pero like Yeah. career-wise, that thing that Oo. you wanted, like it was like the apple that I could not reach. Yun, and then suddenly, Yeah. dahil nga may training ground akong ganito, ay dahil naabot ko na siya tapos nakita ko, ay meron pa pala sa taas, pwede ko pa siyang kunin. Oo. Yun. But the thing is, now I need to learn, when do I stop being greedy? When do I need to learn if I'm being greedy or I have to say, wait, okay na ako. Although alam ko naman na hindi Yeah. ako greedy, hindi pa ako nasa greedy point. Oo. Although hindi pa rin ako na sa point na busog na ako. Pero gusto ko lang malaman kung hanggang saan yun. Totoo naman. Yeah. Yeah. And because you've been there for a long time, parang it would be really good to see naman, 'di ba, yung fruits ng Oh labor mo. yeah. Sa lahat naman ng tinatanim 'di ba? Kahit ano pang career 'yan. Pag may tinanim ka, you will sow the shit Yeah, true. out of the True. benefits. Wow. Ikaw ba, Gian? Grabe. Ang ganda. I-rephrase ko. Mad- Do you think sa Sige. lahat ng pumasok na timing sa'yo, was it timing? Was it fate working with you? Or was it you doing the work? Oh my God. It was I, charing. It was I and the universe conspiring for my success. Exactly. Wow. Alam mo, lahat siya hindi ko alam. Alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko na makilala. Sino ba si Universe? Ano bang ginagawa ni Universe? Anong mukha niya? Ano siya? Sino siya? Pero, yun na lang talaga, parang sometimes I put it there, parang namamangha na lang ako with how life happens. Na parang, grabe, as in, legit real story. I was walking, kasi pag pupunta ako ng office, naglalakad lang ako pa uwi.
Tapos, di girl, syempre 'pag naglalakad ako feeling main character, dami-daming pumapasok sa utak ko nun, ganyan. Feeling main character talaga ako niyan. So, parang isang gabi na naglalakad ako pauwi, as in naisip ko yung biglang nag-flashback sa'kin yung past, like a year ago, yun na lang. Most recent was a year ago na I remember kapagka alone ako and I was walking alone, ganyan, a year ago, madami akong thoughts. Yeah. Like, compressed na, condensed na yung mga nasa isip ko, ganyan. And it was heavy. Tapos bigla akong na-appreciate yung paglakad ko pag-uwi na, tang-inang gaan. Tang-ina, uuwi ako sa lugar na gusto kong uwian. I'm doing the fucking dream. I'm literally, ito yung Yeah. ang yabang, pero sasabihin ko talaga, I'm literally living my dream life. Whatever this is. It's not perfect. Hindi siya perfect talaga, guys, pero pinangarap ko yung makarating sa point na Yeah. ganito. So, parang ako, putang ina, it's possible. I mean, I didn't know how I got here. Well, I know, but alam mo yun, parang Yeah. minsan magugulat ka na, tangina, nandito na ako dun sa pinangarap kong kapayapaan, na dun ako mind blown talaga yung yung end result of all that's happened, and then ngayon, timing na naman siya ulit. Pero minsan nabe-break ko din siya. Hindi ko sinasabi na roses and daisies yung buhay ko, Yeah. pero there are really days na even if I am living the dream now, parang minsan hindi dina-doubt, parang minsan naghahanap na naman yung utak ko ng parang, ano naman kayang puwede kong ayusin? Alam mo Yeah. yun? May gano'n na Gets. naman akong take na parang, "Tangina mo, girl, manahimik ka muna, girl. Enjoy the fucking ride, bitch." Ginaganon ko na minsan yung sarili ko para ito na, present na ako. And sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nangyari in the past months that helped me talaga to be present. Siguro sa daming nangyayari nga, the good, the bad, mas natuto lang talaga akong namnamin yung ngayon, parang gano'n. Kaya siguro mas na enjoy ko din siya, or I don't know, but yeah, but timing, I'm just thank you. Oh my God, girl. Grabe. Ay, Ang sarap nating ang pag-usapan. sarap, ang sarap. And with that, ito na nga, the biggest question of all, where do we go from here, Pat? Ako, habang sinasabi mo kanina yung piece mo, ay pumasok sa utak ko na timing is intervention in a way made by you and the universe. Kasi ako naniniwala ko, ang swerte ay intervention ni universe. Ang timing, gawa mo at ni universe. It's a shared thing. So, you manifest the timing and you manifest the hard work. Gets ba? While you do the work, you manifest the fruits of your labor. So ang sa akin, ang timing, okay lang na feeling mo ma-miss mo. Parang trend lang din 'yan. May babalik. May another train. Di lang natin alam kung gaano katagal. Pero if you want to let go, it's okay. Kung gusto mong umalis dun sa track na 'yan, okay lang kasi ang timing naman unlimited. Hindi siya nauubos. Kasi yun nga, you 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 manifest the timing with the universe. I hope that makes sense. Ikaw ba, G, where do we go from here? Ang sarap lang balikan ng past. Wow, biglang nag-reminisce pala. Pero I think tama yung sinabi mo, Pat, it's a collaboration. Wow! It's a partnership between you and the universe, girl. Yeah. Pero ano ako naman siguro what I wanna say is kailangan mo talagang magtiwala na kung para sa'yo, kung oras mo. And try or limit yourself to be impatient. Kasi ang timing, you can't force it, Parang, ayun nga, basically, kung para sa'yo siya dadating, kung hindi na para sa'yo, baka umalis, pero puwedeng bumalik. Pero 'di ba, parang may mga bagay kasi na hindi mo talaga puwedeng i-rely sa timing. You also have to do the Oh, work. yeah. Hindi siya puwedeng sabihin natin, "Okey, bibigay naman ng universe 'yan." Siyempre hindi. Parang habang naniniwala ka, habang pinaniniwalaan mo na the timing is on your side, you also have to do the work. Kasi hindi siya magic, Parang
it feels like magic when you have it, when the timing is on your side. Pero merong mga tao behind the scenes, ikaw may ginawa ka din para mag-manifest yun. So, trust your timing, guys. Really trust it, believe it, and wait for it patiently. Pero habang ginagawa yun, do something about it. There's really nothing more. There's no secret, but yeah, do the fucking work and trust the timing, bitch. Yun lang po. Ganda. Another episode has been, char. Yes, very very yung episode natin ngayon. Pak. At dahil dyan, kami po ay magpapaalam na this has been Pat. And this has been Gia. Iiwanan po namin kayo ng 3 munting salita regarding sa timing. Dream, believe, survive. Bye! Bye!